respect the political decisions of my colleagues, no matter who it is. Wala sa akin yun. Yung political decisions ng aking mga kasamahan sa Kongreso, hindi ko sila hinuhusgahan based on their political decisions. Pero tapatan lang, wala talaga akong respeto sa mga colleagues ko na walang prinsipyo o for sale ang prinsipyo. Yun, diretsa ang usapan. Yun. Tama yun, no? At yung sa akin, yung sandali lang yung napanood ko sa hearing kahapon eh. Number one na pintas ko doon sa hearing. Alam niyo ba, yan, alam ni Marlon to, matagal to nag-cover sa House. Pag hindi ka member ng isang committee, pwede ka mag-attend, pwede ka magtanong kung anong gusto mo. Ang hindi mo lang pwede gawin, pag hindi ka member ng committee, is bumoto. Oo. Pero, pareho kaming congressman, kahit anong pwedeng gawin ng member, pwede ko gawin, maliban sa bumoto. Okay? Isang halimbawa, tignan natin pag budget hearing. Hindi naman lahat ng congressman member sa Committee on Appropriations. Pero kahit sino pwede magtanong. Pero anong ginawa ng ground rules dito sa impeachment ni VP Sara? Diba? Sabi nila, pag hindi ka member, hindi ka pwede magtanong. Pwede ka lang mag-manifest. So, accountability is about having the same standards. Pare-pareho sa lahat. Hindi pa pwedeng double standard. Yung double standard na yan, alam mo, yung double standard, yung nagmamalinis ka, ayaw mo tignan yung dumi sa mukha mo, ang pinapansin mo yung dumi doon. Ayaw mo tignan yung putik sa mukha mo, ang pinapansin mo yung dumi doon sa kapwa mo. Ganyan po yung double standards. Ang na-notice ko, for example, yung SALN, no? Yung SALN. Tanungin nyo nga, isa-isa yung mga membro doon, kung yung SALN nila, rinilis na nila. Di ba pinag-iinitan nila yung SALN ni VP? Again, sasabihin, ano naman ang naging pro Sara dito? Sinasabi ko lang totoo. Gusto nyo busiin yung SALN ni VP? Walang problema doon. Hindi ako tumututol, busisiin nyo yan. Kaya lang, huwag naman kayong ipokrito. Ako, hindi ko problema yon kasi linabas ko yung SALN ko. Ngayon, bakit kayo na member ng Committee in Justice, bakit naman Committee in Justice. Mali pala. Committee on Justice pala. Committee on preposition. Mali lang po yung pronoun na nagamit. Mali lang po. 'Di ba? Bakit naman kapag kayo, hindi ko kailangan ilabas yung SALN nyo? 'Di ba? Bago ka mag-question ng SALN ng isang tao, dapat may moral authority ka na questionin yun kasi hindi mo tinatago yung SALN mo. Anong klaseng kaipokritohan yung pini-question mo yung SALN ng isang tao pero ayaw mong ilabas yung SALN mo? And why is this? Bakit ayoko nitong double standard? Bakit ayoko tong kaipokritohan? Yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pinakamalaking korupsyon sa history ng Pilipinas at ang sentro is ang House of Representatives. Because ang isip ng congressman, they are above the law and all others must be answerable to the law. It is that thinking of double standard, lumakas ang loob na sila pwede magnakaw, yung ibang lahat ng ibang opisyal ng gobyerno, dapat kayo walang korupsyon. Pero House of Representatives, iba ang standards namin, iba kami, sila pwede magnakaw. Yan ang ibig sabihin ng double standard. Kaya hindi pwedeng double standard. Sana maintindihan ngayon kung bakit laging sinasabi ko, the same rule applies to everyone. The same standards apply to everyone. Otherwise, dyan napapasok yung isip na sila pwede magnakaw, lahat
dapat hindi pwede. Ito pa, injustice, Kong. Ito pa isang injustice. Sabi ni Leila Dili. Committee on Justice. Ito pa, Kong. Ikaw naman ha? Sabi kasi kahapon ni Balikan Congressman. muna natin ha, bago yan, EB. Sige. Okay. Hindi ba totoo, kayo magsabi, pag mali naman ako, punahin niyo ako. Hindi ba yung ganong pag-iisip ng double standard ang nagbibigay ng lakas ng loob para sabihin na dapat kayo sumunod sa batas. Iba kami, hindi kami dapat sumunod sa batas. Yan ang nagpapasama. Kaya tama po yung injustice. Hindi, wag. Kuyang. Kaya nga, Kong, no, ito, sabi ni Congressman Leila de Lima kahapon, yung House Justice Committee daw,